Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Froilan Gallardo. Kaibigan ko ito, matagal ng journalist, connected siya ngayon sa Minda News. Kawawang kalagayan ng mga senior citizens na pinapahirapan ng Marcos Jr. administration. Okay, sabi niya, to buy 20 per kilo of rice offered by President Marcos Jr. This elderly woman, yan na, yung senior, woman is spent the entire Monday afternoon and night waiting for the gates of the National Food Authority to open. She and more than 500 urban poor residents of Cagayan de Oro is left on the sidewalk, forming a line to the NFA gates. Gihiwa na pud ako kasing-kasing. Binisaya yon. Gihiwa. My heart was... Ano yung gihiwa? Nasaktan siya. Kilala ko ito. Nung major pa ako, ranggo ko, spokesman ako sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro. Ito na yung aking mga customer. Palaging pumupunta sa akin para kumuha ng balita. So, napakagaling na journalist si Froilan Gallardo at ito, nakunan niya yung picture, kawawang matanda. Biro mo yan, 500 urban poor residents ng Cagayan de Oro. Linya natulog, sidewalk, para lang makabili ng 20 pesos per kilo of rice. Ano ba naman to? Well, hindi ba nag-iisip itong NFA o itong gobyerno, hindi nila makita itong paghihirap ng urban poor. Basically, maganda yung programa. Sana tuloy-tuloy ito. Sana mas marami pang mabentahan nila. Lalo na ngayon na grabe ng kamahal. I think 60 pesos. 60 plus na ang isang kilo ng bigas sa merkado. Yung magandang klase. Kung ako yung pobre, tiisan ko na lang, matulog din ako sa ano. Kasi yung 60 pesos ko, isang kilo lang mabili ko sa market. Kung magtiis ako, makabili na ako ng 3 kilo. But, ang administrasyong ito, hindi ba sila naawa sa... Gusto naman lang nilang tumulong. Dapat sana, lubos-lubusin na nilang pagtulong. Huwag nang palinyahin ng ganyan na to a point of matulog pa sa... Pero mo, ganyan na matanda parang nakikita ko ang mother-in-law ko nung ano. Siguro mga 70 plus na itong edad na ito. DA, NFA, maawa naman kayo. Sana hindi na ito maulit. Hindi ba kayo makaisip ng mas madaling paraan para itong mga beneficiaries is makabili ng murang bigas na hindi na magpila-pila pa ng matagal at matutulog pa sa daan? Magbasa tayo sa mga comments ha. Eddie Bill, best way to do. From NFA, sell the rice to the barangay LGU kahit 15 pesos per kilo. Then, the barangay will sell them to the barangay residents at 20 pesos. Wala pa'y hago. Maka-fundraising pa ang barangay. Wala na'y pila. Hago o plete. Correct. Napakasimple, di ba? And I believe, yung mga barangay, matutuwa kung ganitong sistema ang gagawin nila. Kailang, itong gobyerno natin, I tell you,
napaka-bureaucratic, hindi nag-iisip. Wala lang. Bahala kayo, magpila kayo dyan, wala kaming pakialam, basta kami, susildo kami. Ganun. So, ito ba isolated case lang? Dito lang sa Cagayan de Oro nangyari o all over the Philippines? Nakakalungkot. Ito ba? Rosa Maria, NFA should find a way to ease the difficulties of buying cheap rice. Ayaw mo magpagahi sa inyong batikulon, oy, taga NFA. Yeah. Apple, oy, I will share this with all of my content creator friends. Nung Proy, ha? Proy, si Proylan. Oh. Dave Leproso Jr. Proylan, kung isimplify na lang yung distribution sa barangay level, plain and simple. O yung suggestion kanina, barangay na ang magtinda. Oh, so tinagnan nila NFA, Northern Mindanao Region 10. Tinagnan nila DILG, Philippines, Rapid Toll Point Action, GMA Regional, GMA, puro stag yung mga mainstream media. Wala, hindi na ito nakikita ng mainstream media. Magaling lang itong reporter na ito, kaibigan ko. Pumapasok ito sa mga kampo ng MILF, MNLF, Abu Sayyaf. Talagang napaka masigasig niya nga maghanap ng mga ganyan. Nagsama kami ni Proylan Gallardo nung all-out wars dito sa Mindanao nung year 2000. Yung panahon ni President Erap Joseph Estrada. Kaya alam ko ang kalidad nitong journalist na ito. Nakikita niya yung mga ganyan human stories na nakakalungkot. Sana hindi na ito maulit. NFA, please lang naman, huwag nyo nang pahirapan ang pobreng mamamayan. Bentahan nyo na lang sila na huwag lang magpila-pila ng matagal na matulog pa sa daanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan ng Mugero. So, ano niya ang balay. Sandig na niya ang hero. So, muna niya ang itsura gyud sa iyang balay. O muna ni gidakoon sa buslot sa balay ni ate. So, mga luag na gid kayo ang buslot sa iyang balay, mga lata na gid kayo ang hero niya. So, karaan na gid kayo nga balay. Makita gid nimo nga panagid ulan na nagyuro. Mauna ni ang ilang kahintang nila. Sa ilang pagpuyo. Ang ilang mga hero, lata na gid kayo. Diri dapit, so sako lang gyud ang ilang giatok dinhi dapita sa ilang dool silang kwarto. So isod gid kayo ang ilang pagpuyo. So karon ti pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga lata ng hero og gipang nagatop lang gani mo og sako. 15 na katuig. 15 na katuig ang hero. Oo. So gikuha na lang ninyo ang uban og sako. Para nga kuan ma-liptan ang kuan Mm. tulo. Mm. Yung mga eskwela nga kuan. Mag-isod ni kaayo. Na may mga eskwela. So pila ka bok ti imong eskwela te? Kuan duha. Duha. Oo. So unsa na yung mga grade? Grade mid 7 o mid 3. So insa day ti inyong panginabuhian? Kuan ka pa ng contraction ra ang yang ba na kuan dahil magtrabaho na dahil sa panimalay ang yung asawa. So lisod gyud ang ilang panginabuhian. Oo, wala gid kay tungod ra sa pampakitug bugas. Gakalisod pa gani mo palit og bugas. Oo. Oo, so salamat. Salamat sa Ginoo nga sa naghatag sa sin. Oo.
among gihatag sa karinghiro. Salamat kaayo.